Kung mabibigyan ka ng chance na bumalik sa simula ng pagnenegosyo, ano kaya ang babaguhin mo? Mas maingat sa pera, mas maingat sa partner, dapat may alam bago pumasok? Nako! Gusto mo bang malaman anong dapat nating iwasan bago tayo mag-umpisa? Pag-usapan natin to. Hi there, this is Shane Kitan, your pambansang wealth coach. Kung ikaw ay nagsisimula para ng negosyo, kailangan tapusin mo tong report na ito. Alam mo, hindi lang natin makukuha to sa excitement eh. Alam mo, ang problema, mas marami pang negosyo ang nalulugi kaysa kumikita dahil sa mga maling akala. So ano yung dapat nating iwasan? Una, yung paghalo ng pera sa personal at negosyo. Ito siguro ang isa pinakapangkaraniwan na pagkakamali po. Naghahalo kaya pa kapag may benta, gastos agad. Kapag may kita, withdraw agad. Pero ang problema, paano na yung negosyo? Paano na yung cost of goods? Paano na yung empleyado? Paano yung pagbayad ng kuryente sa upa? Diba? So, napaka-importante na dapat hiwalay. Everybody say hiwalay. Hiwalay po dapat ang perang personal at pera sa negosyo. Pangalawang pagkakamali, yung tinatawag na walang emergency fund. Anong ibig sabihin po niyan? Pag kumikita, dapat nagtatabi ka rin ng pera just in case na magkaroon ng emergency. Or let's say, naalala nyo pa nung panahon ng COVID. Di ba? Meron tayong perang dudukutin. Di ba? Ganun yan eh. Ang negosyo kasi minsan malakas, minsan mahina. Pero pag malakas, dapat nag-iipon po tayo para pag panahon ng mahina, meron din tayong dudukutin. Pangatlong pagkakamali, hindi naintindihan ang benta sa kita. Ano ibig ko sabihin? May nakausap ako, Sir, kamusta negosyo mo? Well, maganda. Magkano kanong kita kada araw? 5,000. Magkano yung benta kada araw? 5,000. Ha? Kita mo 5,000, benta mo 5,000, wala kang puhunan, wala kang pinapasweldoan. Na hindi niya alam, ang kinikita lang pala niya isang araw ay nasa 2,000 pesos. So in other words, 40%. Di ba? So very important po na kailangan natin malaman ang difference ng kita versus benta. At pang-apat na pagkakamali, yung nagdidesisyon na walang alam. Yun po, doon po sila nalulugi. Mas marami pa ako nakitang negosyo na nagsara dahil sa mga maling desisyon kaysa mga tamang desisyon. Kaya kung gusto nyo talaga maiwasan yan, una, hiwalay natin ang pera ng personal at sa pagnenegosyo. Pangalawa, bumuo tayo ng emergency fund. Pangatlo, kailangan maintindihan natin yung benta versus kita. At pang-apat po, dapat meron tayong alam bago tayong magdesisyon. Minsan nalulugi ang negosyo hindi dahil kulang ang benta, pero kulang ang sistema, kaalaman at financial discipline. Sana nakatulong tong episode na ito. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina ang susi sa pagyaman.